Tawag sa pagsamba. Mga kapatid, tayo'y nagtitipon ngayon upang ipagdiwang ang kababalaghan ng Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang liwanag ng Diyos ay dumating na sa mundo at ang kadiliman ay napawi. Salamat po sa kaloob ng iyong anak. Punuin mo kami ng iyong kapayapaan at Sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan at hamon, ang ating pag-asa ay nakatuon kay Kristo, ang ating Emmanuel, Diyos ng kasama natin. Turuan mo kaming mamuhay sa liwanag at pag-ibig niya bawat araw. Halina, bayan ng Diyos, sumamba tayo ng may pusong puno ng pasasalamat at tanggapin ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang kaloob. Amen. Tayo pong manatiling nakatayo para po sa pagbungad na panalangin. Mapagmahal at dakilang Diyos, salamat po sa dakilang biyaya ng Pasko, sa pagdating ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Ngayong araw, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at pananabik. Punuin mo po kami ng iyong kapayapaan, kagalakan at pag-ibig, upang sa aming pagsamba, aming makita at maranasan ang liwanag ng iyong presensya. Turuan mo po kami, O Panginoon, na mamuhay bilang mga saksi ng iyong kabutihan at pag-ibig sa aming pamilya, komunidad at sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa umagang ito, mga minamahal ko sa Diyos, tinatawag po tayong lahat na lumapit sa paanan ng ating tagapagligtas. Ikumpisal natin ang ating mga kasalanan at pagkakamali at tamuhin natin ang kanyang di malirip na pagpapatawad sa ating lahat. Lumapit po tayo sa harapan ng Diyos habang siya ay naririto pa. Sumpungan po natin ang kanyang kabutihang loob habang ito ay malaya pang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Samantala tayo po ay matahimik na mangumpisal, magsisi sa ating mga nagawang kasalanan at hingin ang dakilang habag ng ating Panginoong Diyos habang tinutugtog ang mahinang tugtugin.
Sabay-sabay po nating sambitin ang panalangin ng pagsisisi. O Panginoong Diyos, ang naglalang ng langit at ng lupa, sa inyong banal na harapan, kami po ay nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan at paglabag sa inyong mga utos at panukala. Linisin po ninyo kami sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus at pabanalin nyo po ninyo kaming muli. Sapagkat alam po namin kayo ay isang banayad na Diyos. Handa kaming patawarin at tanggapin sa lahat ng panahon at sa anumang pagkakataon. Amen. Ang mabuting balita ng Diyos mula sa kalangitan ay bumabana sa atin upang ating marinig. Pinatawad na niya po tayo na Hesukristo at nilinis na niya ang bahid ng kasalanan na bumabalot sa ating lahat. Tayo pong lahat ang ating tugon, purihin po natin ang Panginoong Hesus, ang Diyos ng nakaraan, ng pangkasalukuyan at pati ng naharap. Good morning po sa ating lahat. Nais po nating i-welcome o tanggapin sa ating pong kalagitnaan ang ating pong mga bisita o mga panauhin. Meron po ba dito sa bandang kanan? For the first time that we will be worshiping together? Dito po ba? Meron? Sa bandang kaliwa po, meron po ba? Diyan? Kanina po meron tayong mga nakita ng mga bisita. Ay, kaninang umaga pala yun. Alright, sige. Welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga. Let us now prepare our hearts and minds para sa ating pong pagdiriwang. At samantala po, bago po tayo pumalaot, ay magsitayo po tayong lahat. At habang nakikipagkasundo, bumabati at nagkakaloob ng kapayapaan sa bawat isa, awitin po natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see
Ayan. Dumako po tayo sa pasasalamat, pahayag at malasakit po sa ating iglesia. Ayan. Of course, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sinamahan po niya tayo. Nagkaroon tayo ng matagumpay na pagdiriwang ng simbang gabi at yung mga ano po natin, mga choir, nagdulot po sa atin ng kasiyahan sa kanila pong rendition during their cantatas po. So purihin po ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sa mga nagkaloob po ng kanila pong blessings para po sa ating Adopt a Family program, salamat po sa inyong lahat. We'll be leaving you 3 announcements po today. Sa darating pong 31st of this month, magkakaroon po tayo ng Covenant Renewal Worship Service. At ito po ay gaganapin sa oras na 5:30 po ng hapon, 5:30 in the afternoon po. And then, patuloy po nating ipanalangin ang ating pong mga kabataan who are participating in our current Christmas Institute po. It would be a 5-day affair po and nagsimula po noong 26. Will end up on the 30th of this month. So patuloy na panalangin po para sa kanila. Naway hindi po magkaroon ng aberya at maging smooth and successful po. At siyempre po, we pray for their growth spiritually and also para po sila ay ma-expose din po sa marami pang bagay during the Christmas Institute. Yun lamang po at siyempre po meron po tayong gaganaping, magre-resume po yung ating pong worship service the first Sunday of next year. Magkita-kita po tayo sa susunod na taon. Maraming salamat po and God bless us all. Ang pagbasa ng aralin sa banal na sa kasulatan ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa Isaya 63, Kabanata 7 hanggang 9 po. At ganito po ang nasasaad. Sa aking saysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang. Kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya'y habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. At sa Bagong Tipan po ay matatagpuan sa Hebreo, Kabanata 2, 10 hanggang 18. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay iisa. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y pupurihin. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niya. Narito at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay niya'y inalipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao.
At ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng banal na hymn. Mula po sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 2, verses 13 to 23. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. "A voice is heard in Ramah, weeping in great mourning, Rachel weeping for her children, and refusing to be comforted because they are no more." After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. And he said, "Get up, take the child and his mother, and go to the land of Israel. For those who were trying to take the child's life are dead." So he got up, took the child and his mother, and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said to the prophets, that he would be called the Nazarene. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang mabuting balita ng Diyos. Tanggapin natin at maging pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. At ngayon ay pakinggan po natin ang mensahe ng awit na dadalhin po sa atin ng Echoes of the Good Samaritan.
this child of Mary? Why do the angels sing? Glory to God in the highest. Born is our Lord and King. Jesus, our Messiah. Emmanuel, God is with us. The promised one, God's only Son. Almighty One, this is Jesus. He is the child of Mary, born of the Holy Birth. Wonderful Counselor, Prince of Peace, King over all the earth. Come, let us worship the Christ child. Come, let us worship the King. Glory to God in the highest. To Him our praises we sing. We sing. Jesus, our Messiah. Emmanuel, God is with us. The promised one, God's only Son. Almighty One, this child, the Son, the only One is Jesus. Is Jesus. Ayan, thank you so much choir sa mensahe po ng awit na inyo pong pinagkaloob. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa mensahe na atin pong narinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas! Ayan, maligayang Pasko po sa ating lahat at naway pagpalain tayo ng ating pagsalubong ng isang bagong taon. So, ang pamagat po ng mensahe natin sa umagang ito ay pinamagatan kong God with us in the ordinary and the uncertain. Taken from the book of, our text is from the book of Matthew,
Gospel according to Matthew chapter 2, verses 13 to 23. Ang Pasko ay nagdadala ho sa atin ng isang napakagandang balita. Tayong mga Pilipino, no, kapag dumating ang Burr months, ay nag-umpisa na tayong mag-ayos, mag-decorate, mag-prepare ang ating sarili, ang ating mga tahanan, no, sa pag-celebrate ng Pasko. Dahil alam natin, tayong mga mananampalataya, ang Pasko ay nagdadala sa atin ng magandang balita. A child is born to us. Puno ito ng awit, liwanag at kagalakan, ngunit ang first Sunday after Christmas ay inaanyayahan tayo na tumingin lampas sa sabsaban at harapin ang realidad pagkatapos ng selebrasyon. Kapag humupa na ang mga kanta at bumalik na tayo sa normal na buhay, mapapansin natin na ang mundong pinasok ni Jesus ay hindi perpekto. Ito ay mapanganib, wasak at puno ng kawalan ng katiyakan. Sa konteksto ng binasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 2, talatang 13 hanggang 23, ito ay nagdadala sa atin sa susunod na kabanata ng kwento. Kwento na hindi tungkol sa pagsilang, kwento na tungkol sa panganib, takot, at kawalan ng katiyakan. Si Haring Herodes, Herod the Great, ay isang hari na kilala sa pagiging marahas at paranoid. Dahil sa takot na maagawan siya ng trono bilang isang hari, dahil kanyang nabalitaan na isang hari ang ipapanganak at tatawagin siyang Emmanuel o Hari, Jesus o hari ng mga Hudyo. Dahil sa takot na maagawan itong si Herod the Great ng kanyang trono, handa siyang pumatay. Kahit na ang mga inosenteng mga bata, ito yung unang massacre, no, sa Bible, 2 years old pababa, no, pinapatay ni Haring Herodes. In the biblical context, binibigyan din ito ni Matthew na si Jesus ang katuparan ng mga propesya sa lumang tipan. Doon sa Hosea chapter 11 verse 1 and sa Jeremiah 31 verse 15. Ang plano ng Diyos ay isinasakatuparan kahit sa gitna ng kaguluhan, paglikas, kawalan ng katiyakan at sa panahon ng ordinaryong pamumuhay. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang Pasko ay hindi lamang isang selebrasyon, ito ay ang simula ng pagtubos ng Diyos sa isang sirang mundo. Emmanuel, God with us. Emmanuel, kasama natin ang Diyos, hindi lang sa mga espesyal na sandali ng ating buhay, ng ating mga selebrasyon, kundi pati sa mga ordinaryo at nakakatakot na sitwasyon ng buhay natin. Habang pinag-iisipan natin ang talatang ito, makikita natin kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay ng isang ordinaryong pamilya na humaharap sa isang extraordinary challenges sa buhay, Mary, Joseph, and Jesus. Sa buhay ni Jose, Maria, at Jesus, makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa milagro, kundi para rin sa takot, pag-aalinlangan, sa panahon ng paghihirap at kawalan ng pag-asa sa araw-araw. Tignan natin mga kapatid ang 4 na paraan kung paano ito ipinakita ng Diyos, kung paano ipinapakita ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan sa mga panahon nito. Mga palaala na siya rin ay kasama natin ngayon. Unang paraan, God with us in times of fear and uncertainty. Verse 13 and 15. Hindi pa man nagtatagal si Jesus sa mundo, kapapanganak pa lang, dumating na agad ang panganib, ang pagsubok, ang hirap. No? Sa panaginip, inutusan si Jose na tumakas papuntang Ehipto, kasama ang kanyang pamilya.
ipinakita nito na ang ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang mawawala ang takot, na sa ating pananampalataya ay mawawala na ang mga pagsubok, ang mga pagkatakot, ang ang walang kasiguraduhan, bagkos ang presensya ng Diyos ay sumasama sa atin sa gitna ng mga panahon na ito. Ang bagong silang na hari ay naging isang refugee. Could you imagine, isa kang hari, ipinanganak ka sa sabsaban, wala kang maayos na tirahan, palipat-lipat, no? Siya siyang refugee, katulad ng napakaraming pamilyang Pilipino na napipilitan ding tumakas upang mabuhay. Sa first Sunday after Christmas, pinapaalala sa atin mga kapatid na ang Emmanuel ay hindi lamang kasama sa masasayang sitwasyon ng ating buhay, sa masasayang plano ng ating buhay, sa masasayang panahon ng ating buhay, kundi kasama natin ang Diyos, kasama pa rin natin siya, nagbabago man ang direksyon ng buhay at nawala man ang ating pakiramdam ng seguridad. Kasama pa rin natin ang Diyos, God with us in times of fear and uncertainty. Sa kawalan ng katiyakan, sa kahirapan, no, sa panganib, kasama natin ang Panginoon. Amen? Ikalawa, God with us in a broken and hurting world. Verse 16 to 18. Ang karahasan ni Haring Herodes ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati. Hindi ito tinatago ni Mateo, sapagkat ang pagdating ni Kristo ay hindi pagtatangi sa realidad ng sakit at pagdurusa. Sa linggong ito, pagkatapos ng Pasko, kinikilala ng simbahan ng ating iglesia na ang saya at lungkot ay maaring magkasabay. Ang Emmanuel ay nangangahulugang naririnig ng Diyos ang iyak ng mga nagdurusa at siya ay kasama ng mga nagluluksa. Ang presensya ng Diyos ay kasama natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Hindi po binubura ng Pasko ang sakit, ang kawalan ng pag-asa. Hindi binubura ng Pasko ang mga kaguluhan. Bagkos nangyayari pa rin ito, ngunit nagbibigay ito ng pag-asa na ang sakit ay hindi magtatagal, magpakailanman. Ang Pasko ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng kawalan nito ay meron tayong pag-asa, ang dumating na si Kristo. Hindi binubura ng Pasko ang mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay, ngunit binibigyan tayo nito ng mas malalim na pag-unawa, mas malalim na pagtingin sa mga bagay-bagay, sapagkat ang Pasko ay nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, pag-ibig, at katarungan sa lahat ng nagaganap sa ating tahanan, lipunan, maging sa ating iglesia. God with us in a broken and hurting world. The third point, God with us in daily obedience. Pagkatapos mamatay ni Haring Herodes, muling nagsalita ang Diyos at ginabayan si Jose na bumalik. Walang ingranding eksena sa part na ito, kundi simpleng pagsunod. Narinig niya ang mensahe sa pamamagitan ng panaginip, ginabayan sila ng Diyos, walang anumang any magandang eksena dito, ingranding eksena, kundi simpleng pagsunod. Madalas ang presensya ng Diyos ay hindi makikita sa dramatic moments, no? Kundi sa tahimik at araw-araw na pagsunod. Sa tahimik na pakikinig, pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Sa tahimik at araw-araw na pagsunod sa salita ng Diyos. Doon natin nararanasan ang totoong presensya ng Diyos. Nakinig si Jose, nagtiwala at kumilos. Napakinggan, sumampalataya at sinamahan ng pagkilos. God with us in our daily obedience. Sa first Sunday after Christmas,
pinapaalala sa atin na ang pagsunod kay Kristo ay nagpapatuloy kahit tapos na ang selebrasyon sa mga simpleng desisyong ginagawa natin araw-araw. Ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang sa kung ano ang panahon o sitwasyon ng ating buhay, kundi sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Araw-araw na pagsunod, pagtitiwala at pagkilos sa ating Panginoon. Pang-apat at panghuli, God with us in ordinary places. Lumaki si Jesus sa Nazaret, isang lugar na walang masyadong espesyal na reputasyon. Sabi nga doon sa isang teksto sa Ebanghelyo, Synoptic Gospel, meron bang magmumulang mabuti, no, sa bayang ito? Ngunit dito pinili ng Diyos na hubugin ang kanyang anak, ang isang hari, ang isang Mesyas. Dito pinili ng Diyos na hubugin ang isang tagapagligtas. Pinipili ng Diyos ang ordinaryo upang ipakita ang kanyang extraordinary grace. Pinipili ng Diyos maging ang mga ordinaryong disipulo upang ipakita at maipahayag ang grasya ng ating Panginoon, ang kabutihan ng ating Panginoon. Mga magsasaka, mga mangingisda, mga maniningil ng buwis na hindi karapat-dapat, mga ordinaryong tao, mga pastol, mga alipin. Pinipili ng Diyos ang mga ordinaryong taong ito upang ipakita ang kanyang extraordinary grace. Ipinapaalala nito sa atin na mahalaga sa Diyos ang ating mga tahanan, trabaho at komunidad. Hindi ho anuman ang estado ng ating buhay, lahat tayo mahalaga sa Diyos. God with us in ordinary places. Ang Emmanuel ay hindi lamang naroroon sa mga banal na sandali ng ating buhay, ng ating pananampalataya, kundi pati sa mga tahimik at simpleng lugar ng ating mga buhay. Ngayong first Sunday after Christmas, tayo po ay pinapaalalahanan, mga kapatid, na sa ating pagsalubong ng isang bagong taong 2026, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng Diyos. Ang Emmanuel ay kasama natin sa kawalan ng katiyakan. Pinapaalalahanan tayo na ang Emmanuel ay nakikisa sa atin sa pagdurusa, na ang Emmanuel ay gumagabay sa atin sa araw-araw nating pagsunod, na ang Emmanuel ay nananahan sa mga ordinaryong lugar at pagkakataon, sitwasyon ng ating buhay. Ang Pasko po ay hindi lamang isang araw na ipinagdiriwang. Ito ay katotohanang isinasabuhay. God is with us always. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Call to offering. Brothers and sisters, as we celebrate the gift of Christ's birth, let us also respond with gratitude, generosity, everything we have as a gift from God, and our offering our way to share His love with others. Let us give joyfully, trusting God to use our gift to bless the world and further kingdom. Giving of tithes, pledge, and love offering to the Lord of hosts.
Gracious and loving God, we bring this gift before you as an expression of our thanks for the greatest gift of all, your Son, Jesus Christ. May our offerings be used to share your love, bring hope to the needy, and shine your light in the world. Bless those who give and help us to live as generous and faithful stewards of all you have entrusted to us. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y sama-samang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa pagtatapos po ng amin pong pagdiriwang ngayong umaga, amin pong itinataas ang aming mga puso na may puspos ng kagalakan o Diyos. Maging ng pasasalamat. Salamat sapagkat patuloy po ninyo kaming sinasamahan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Salamat sa umagang ito na kami inyong kinatagpo sa lugaring ito ng aming pong sambahan. Lord, we have heard your message through songs. Salamat sa aming pong Echoes of the Good Samaritan First UMC sa mensahe ng awit na kanila pong ibinahagi sa amin. At sa mga awitin pong amin pong sinambit na sa amin po ay nagbibigay ng kalakasan, ng espiritual. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa buong taon ng 2025. Salamat din po sa panahon ng Kapaskuhan na aming inalala ang kapanganakan ng aming Panginoong Kristo, ang aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Isang tradisyon na sumibol mula sa aming pong kanununuan at ito po'y naipasa hanggang sa aming mga panahon. Ito ay hindi lamang po ordinaryong selebrasyon sapagkat ito po yung nagpapahayag
ng inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kami po ay nalugmok sa kasamaan dahil sa kawalan ng ugnayan po sa inyo. Pinili namin ang makasanlibutan at kami po ay nasadlak sa kadiliman. Wala po kaming magagawa kundi ang maparusahan ng dapat, at ito po ay isang nakalulungkot na bagay. Ngunit dahil po sa inyong dakilang pag-ibig, O Diyos, ayaw niyong sapitin namin ang kahinat ng iyon. Dahil po sa inyong pag-ibig na wagas, minamahal mong tunay ang bawat isa. Kayo na mismo ang gumawa ng paraan upang kami ay sagipin, upang kami po ay ligtas, upang kami po ay mapanumbalik sa dati naming katatayuan, panumbalik sa inyong puder, at magkaroon kami ng panibagong buhay at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa natatanging pag-ibig na yan na nagdudulot sa amin, O Diyos, ng kagalakan sa aming mga puso. Dahil sa pag-ibig na yan, kami patuloy na mabubuhay, patuloy na magsasaya, patuloy na makakaranas ng pag-asa sa aming mga buhay. Dalangin namin, O Diyos, na sa aming pagpapatuloy, nariyan kayo lagi sa amin. Sa mga panahon na kami po ay nanghihina, dulot ng mga pagsubok na aming pong nararanasan, kayo ang magpalakas sa amin. Sa mga panahon na kami po ay nakakaranas ng mga dagok ng buhay, kayong magpalakas sa amin at sabihin, hindi kami nag-iisa. Nariyan kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Maring ang lahat ng bagay ay sumasapit sa amin. But there is always a reason for it, O God. Make us always realize it, Lord. Sa lahat ng bagay ay may dahilan upang kaya ito nangyayari sa amin. Napakabuti po ninyo, dakilang Diyos, sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, walang sidlan ang aming kagalakan sa aming mga puso. Punong-puno ang aming mga puso ng pasasalamat sa inyo. Dumarating sa puntong di namin mabigkas sa pamagitan ng salita ang nais naming iparating at ibalik sa inyo. Salamat po, O Diyos. Ang tangi naming nais na gawin ay ibialay sa inyo ang aming mga buhay. Naglilingkod ng tapat sa inyo sa pamagitan ng paglilingkod sa aming kapwa. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat sa napakayamang mensahe namin pong narinig today. Nagsasabing sa lahat ng pagkakataon, kayo ay nariyan sa amin. In ordinary places, even in ordinary times, Lord, you are there for us. You are there with us, uplifting everyone and telling everyone that we are not alone. Salamat po sa buhay ng aming pong minamahal na pastor, Pastor Dan Halog, na ginamit mong maging alulod ng biyayang aming tinanggap ngayong umaga. Patuloy ang aming panalangin na inyo po siyang samahan. Bilang administrative pastor ng aming mahal na iglesia, mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Maraming mga pagsubok ang dumaraan sa kanyang buhay. Dalangin namin na patuloy po rin siyang palakasin. Patuloy na samahan at patuloy na pagwagiin sa lahat ng battles ng kanyang buhay. At ipaalala din po sa kanya, dakilang Diyos, na narito kami, ang
ang buong ministerial team behind this back, O God Lord, sumusuporta sa lahat ng mga kanyang adhikain para sa ikalalago ng inyong mahal na iglesia at para kayo po ay mapapurihan lalo na. Sa bawat miyembro ng aming iglesia, patuloy po ang aming panalangin sa pagtatapos ng taong ito ng 2025. Patuloy po ninyo silang samahan. Kung paano po ninyo silang pinagpala ngayong 2025, ganun din po sana at higit pa sa pagdating ng bagong taong 2026. Patuloy na sila'y samahan ng inyong banal na Espiritu, gabayan at patnubayan, pagkalooban ng karunungan ng lakas ng loob, at ingatan sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay. Ilayo sila, O Diyos, sa anumang banta ng panganib, maging sa anumang banta ng karamdaman. At sila'y patuloy na maglingkod sa inyo ng buong puso. Patuloy na kayo ay maitaas sa kanilang mga buhay. Kayo ang masalamin sa kanilang mga buhay. Kayo ang patuloy na maluluwalhati sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong kabutihan sa buong taon na amin pong naranasan. Sa amin pong mga activities o kung saan kayo po ang nanguna. Kayo din po ang nag-provide ng mga kailangan po namin. Kayo ang sa amin ang nagbigay ng kagalakang ito'y ipaglingkod po namin. Salamat po sa kasiyahang dulot ng aming pong pagsasama-sama sa buong taon ng 2025. Maging sa mga hindi pagkakaunawaan na minsan po ay nagiging blessings in disguise. Because in those times, Lord, nakakapag-reflect po kami. And as we reflect on it, O God, Lord, kayo ang aming nasusumpungan. That in you, O God, Lord, we have the best solution. Yes, Lord, as we end up this year, as we yung tatawid po sa kabilang taon, dalangin namin ang patuloy pong pagpapatnubay sa bawat isa sa amin. Dalangin namin ang patuloy niyong pagsama, patuloy niyong pagpapala sa aming mga buhay. Patuloy na kami ay gamitin. Patuloy na kami gamitin mong maging alulod ng pagpapala sa maraming pang-iba. At ihatid din po namin ang kagalakan sa buhay ng bawat taong aming makakasalamuha. Maging ang inyong kapayapaan na inyong pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin ay maibahagi din po namin sa lahat ng taong amin pong ma-encounter along the way. Salamat pong muli, dakilang Diyos. Ibinabalik namin sa inyo ang aming pong pinakamataas na papurit pagsamba. Kalakip po nito, O God, ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng anak na ating Panginoong Jesucristo, at ang pagtubay at lakas ng banal na Espiritu. Habang kayo'y humaharap sa panibagong mga araw, naway dalhin ninyo ang liwanag ni Kristo sa inyong mga tahanan, ang pag-asa sa inyong mga gawain, at ang pag-ibig sa bawat taong inyong makakatagpo.
Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat panalangin na inyong inuusal, ang bawat paglilingkod na inyong iniaalay, at ang bawat kabutihang inyong ginagawa ng may pananampalataya. Naway maging saksi kayo ng kanyang biyaya at mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Umayo kayo sa lakas ng Panginoon, manatili kayo sa kanyang kalooban at mamuhay sa liwanag ng kanyang presensya ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen.